Nagsimula ang pelikula sa mag-asawa na sina James Foster at M, na nagpapalipas ng oras sa resort. Kamakailan ay lumipad sila mula sa US patungo sa seaside country na tinatawag na Litolca. Si James ay isang manunulat ngunit nahihirapan sa kanyang propesyon, at ang huling libro niya ay hindi sumikat. Samantala, si M ay anak ng mayamang negosyante. Bagamat bago lang ikinasal ang dalawa, hindi maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Kaya naman, nagpasya silang magbakasyon upang punan ang agwat sa pagitan nila. Sa sumunod na eksena, nalaman natin na ang Litolca ay taghirap na bansa, at karamihan sa mga residente nito ay namumuhay ng mas mahirap pa sa daga. Bilang resulta, ang resort ay napapalibutan ng matataas na bakod upang matiyak na hindi makapasok ang mga mamamayan doon. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nagawang makalusot at ngayon ay nagdudulot ito ng kaguluhan gamit ang kanyang quad bike. Ang kaguluhan ay nakakuha sa atensyon ni James, at nang makarating siya sa site, isang magandang babae na nagngangalang Gabby ang lumapit sa kanya. Agad itong nakipag-usap sa kanya at ipinahayag na siya ay isang malaking tagahanga. Nang marinig ito, medyo nagulat si James dahil ang kanyang libro ay ganap na nabigo. Gayunpaman, nagpasalamat si James at binanggit na ginagawa niya ang pangalawang bahagi. Maya-maya, nilapitan sila ng asawa ni Gabby, si Alban, at nakipagkamay kay James. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga Fosters na sumama sa kanila para sa hapunan sa gabing iyon. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa hapunan, kung saan ang lahat ng apat na individual ay tila nagsasaya. Ibinunyag ni Gabby na siya ay nagtatrabaho bilang small-time actor para sa mga patalastas habang si Alban ay isang arkitekto. Nang si James naman ang nagsalita, binanggit niya na wala pa siyang nagagawang libro sa nakalipas na 6 na taon. Ito ay dahil wala siyang inspirasyon para dito. Bilang tugon, sinabi ni Alban na posibleng mahanap niya ang inspirasyon niya dito sa Litolca. Pagkatapos ay iminungkahi niya na lumabas silang lahat kinabukasan upang obserbahan ang lungsod. Medyo nag-aalinlangan si James tungkol dito, dahil kilala ang bansa bilang napakadelikadong lugar. Malinaw na binalaan ng mga opisyal ng resort ang mga turista na manatili sa loob ng resort. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ni Alban na ligtas ito, kaya sa huli ay sumang-ayon sila. Kinaumagahan, umarkila ng kotse ang apat at lumabas sa lugar matapos suhulan ang gwardya. Pagkatapos ay nagmaneho sila sa baybayin hanggang sa nakarating sila sa magandang lugar. Ang apat ay bumaba sa sasakyan at nagkaroon ng masayang oras sa tabi ng dalampasigan, nag-inom at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Sa gitna nito, kinailangang umihi ni James, kaya pumunta siya sa sulok. Nakapagtataka, habang umiihi siya, may kakaibang nangyari. Nilapitan siya ni Gabby mula sa likuran at sinimulan siyang paligayahin gamit ang kamay. Hindi rin tumutol si James at hinayaan si Gabby hanggang sa makatapos siya. Makalipas ang ilang oras, dumidilim na, kaya nagpa siya ang grupo na umalis. Ngunit dahil karamihan sa kanila ay sobrang lasing na, si James ang binigyan ng tungkulin na magmaneho. Habang nasa daan, nagbibiroan sila at pinag-usapan ang miserableng estado ng Litolca. Sa kasamaang palad, na-distract si James at nabangga ang isang pedestrian. Ang tao ay namatay on the spot at ito ay ikinagulat ng grupo. Iminungkahi ni M na makipag-ugnayan sa pulisya ngunit pinayuhan siya ni Gabby laban dito. Binanggit niya na ang mga pulis sa bansang ito ay napaka-corrupt, at kapag nalaman nila ang tungkol sa insidenteng ito, tiyak na papatayin nila ang lahat. Nang marinig ito, natakot ang mag-asawang Fosters, kaya mabilis silang nagmaneho pabalik sa resort at natulog. Kinaumagahan, nagising si James sa ilang malakas na katok sa pinto. Pagbukas niya, may nakita siyang ilang pulis sa labas. Lumalabas na nalaman nila ang tungkol sa insidente at narito sila upang arestuhin ang Fosters. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sina James at M sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Ang huli ay dinala sa ibang lugar, habang si James ay nakakulong sa makulimlim na silid. Pagkatapos, nagpakita si Detective Thresh at ipinaalam sa kanya na nakapatay siya ng inosenteng magsasaka kagabi. Ayon sa batas, tatanggap si James ng parusang kamatayan. Ang masama pa nito, ang executioner ay walang iba kundi ang anak ng magsasaka, na 9 na taong gulang pa lamang. Napaiyak si James, sinabing napakabata pa niya para mamatay. Patuloy siyang nagmamakaawa na aksidente lang iyon at hindi niya sinasadya. Nakapagtataka, sinabi ni Detective Thresh na may isa pang patakaran sa bansang ito na magpapahintulot kay James na lumayo bilang isang malayang tao. Ayon sa patakaran, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng pera.
Iko-clone ng gobyerno ang kanyang katawan at sa halip ay ito ang bibigyan ng parusang kamatayan. Kasama sa patakaran na ito ay kailangang panuurin ni James ang pagbitay. Gaya ng inaasahan, pinili ng huli ang pangalawang opsyon at dinala siya sa ATM. Si James ay nag-withdraw ng malaking pera at ibinigay ito sa detective. Kasunod nito, sinimulan ng mga empleyado ng bilangguan na kunin ang kanyang mga sukat. Pagkatapos ay may inilagay sa kanya na mga kakaibang device at ipinasok siya sa loob ng isang silid. Doon, inutusan si James na pumasok sa pool na puno ng kakaibang pulang likido. Sa sandaling ginawa niya ito, nakaranas siya ng maraming mga pangitain na labis na bumagabag sa kanya. Pagkatapos ay nagising siya sa kama at pawis na pawis. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni M at ipinahayag na matagumpay na nagawa ang kanyang clone. Pagkatapos ay dinala siya nito sa silid at nagulat si James nang makita niya ang kanyang clone. Magkamukha sila at taglay din ng clone ang mga alaala ng orihinal na James. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang proseso ng pagbitay at maraming tao ang nagtipon upang masaksihan ito. Napilitan din sina James at M na manood ayon sa patakaran. Hindi nagtagal, dumating sa silid ang 9 na taong gulang na batang lalaki na puno ng paghihiganti. Hindi siya nagaksaya ng oras at patuloy na sinaksak ang walang magawang clone na nakatali sa poste. Kinilabutan si M sa nakita ngunit si James ay kakaiba at tila interesado. Nang gabing iyon, bumalik ang mag-asawa sa kanilang silid at nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit para umalis sa bansa. Gayunpaman, biglang napagtanto ni James na nawawala ang pasaporte niya. Naghanap siya sa buong silid ngunit hindi niya ito mahanap. Maya-maya, binisita niya ang reception lady at tinanong kung hawak niya ang pasaporte. Sumagot ang babae ng hindi, ngunit sinabing maaari niyang i-extend ng 1 linggo ang kanilang pamamalagi kung gusto niya. Pumayag naman si James na parang gusto niya dito. Maya-maya, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, hinarang siya ni Gabby. Humingi ito ng paumanhin para sa lahat ng nangyari at sinabing may bagay na gusto niyang ibahagi. Ayaw siyang kausapin ni James ngunit nang magpumilit si Gabby, pumayag siya. Kasunod nito, umupo ang dalawa at nagkwentuhan habang umiinom. Ibinunyag ni Gabby na ilang taon na ang nakalipas, sila ng kanyang asawa ay dumating sa bansang ito sa unang pagkakataon. Si Alban ay nakakontrata na magtayo ng infinity pool sa isang hotel. Gayunpaman isang araw, may naganap na kakaibang aksidente na kumitil sa buhay ng 2 manggagawa. Agad na inaresto si Alban sa kasong negligence at dito nila nalaman ang clone scheme. Sabi ni Gabby, bagamat kakaiba ang batas na ito, maaari itong maging biyaya para sa mayayamang tulad nila. Sinabi din niya na maraming turista ang pumupunta sa Litolka para lamang makita ang kanilang mga clone. Sa sumunod na eksena, isinama ni Gabby si James sa kanyang villa, kung saan maraming mga western na tulad nila ang nagsasaya. Lumalabas na bumuo sila ng lihim na komunidad, kung saan ang mga miyembro ay nasisiyahang pumatay ng mga lokal na tao. Pagkatapos ay binabayaran nila ang gobyerno ng malaking pera kapalit ng pagpatay sa kanilang clone. Lumilitaw na mahalagang bahagi ng komunidad na ito si Alban dahil siya ang unang nakatuklas ng clone scheme. Sa sandaling ito, makikita na kaupo siya kasama ang kalaguyo ngunit tila walang pakialam si Gabby. Ito ay dahil siya rin ay may kalayaang makipag-date sa ibang mga lalaki, tulad ni James. Habang nag-uusap ang grupo, iminungkahi ng isa sa kanila na itaas nila ang pusta ngayong gabi. Pagkatapos ay nagpasya silang pumuslit sa bahay ng may-ari ng resort at patayin ito ng brutal. Nang marinig ang lahat ng ito, medyo napailing si James dahil mali ang lahat ng ito. Gayunpaman, sa kalaunan ay nakumbinsi siya ng grupo nang sabihin nilang sila ay nagsasaya lamang. Pagsapit ng 12:00, nakarating sila sa mansyon at nag-doorbell. Dumating ang kasambahay ngunit agad siyang pinatahimik. Pagkatapos, ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa pangunahing palapag at nagdulot ng kaguluhan. Ang kawawang may-ari ay nasa gitna ng romantikong sesyon kasama ang kanyang kasintahan, ngunit ngayon ay pareho na silang nakatali. Pagkatapos ay binigyan ni Gabby ng baril si James at sinabing barilin ang owner. Gayunpaman, tumanggi siyang gawin ito. Maya-maya, dumating ang security guard at pinaputukan ang grupo. Nabaril si Alban sa binti ngunit bago pa makagawa ng mas maraming pinsala ang gwardya, pinatay siya ni Gabby. Sa panahon ng kaguluhan, napatay din ang owner, ang kanyang kasintahan, at ang kasambahay. Kasunod nito, ibinalik ng grupo si Alban sa resort. May nagaganap na Indian dance show kaya karamihan sa mga bisita ay nasa labas.
Gayunpaman, nakita ni Em ang brutal na pagpatay at nasindak. Kahit anong pilit ni James na aliwin siya, hindi siya nagtagumpay. Kinaumagahan, dinakip ang buong grupo at dinala sa himpilan ng pulisya. Hindi nagtagal, nilapitan sila ni Detective Thresh at sinabing sa pagkakataong ito ay lumampas na sila sa limitasyon. Bilang resulta, sila ay paparusahan. Pagkatapos, ang eksena ay pinutol sa silid ng pagbitay kung saan ang buong grupo ay nakahilera at brutal na pinatay. Ngunit pagkatapos nito, ang kamera ay itinutok sa manunood at nalaman natin na ang orihinal na grupo ay buhay pa rin. Lumalabas na binayaran na naman nila ang gobyerno kapalit ng kanilang kalayaan. Nang maglaon, dumating si James sa bahay at nakita ang kanyang asawa na handang umalis. Mukhang natatakot siya at ayaw na niyang manatili pa rito. Nakapagtataka, hindi man lang sinubukan ni James na pigilan siya at sinabing ang Litolka ang tahanan ko ngayon. Pagkaalis ng asawa niya, nakita niya si Gabby sa dalampasigan. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa bago siya dinala ni Gabby sa kanyang silid. Doon, binigyan siya ni Gabby ng narcotic na kanyang ginamit. Ito ay lubos na nagpasabik sa kanya at ang dalawa ay nauwi sa pagkakaroon ng mainit na sandali. Habang lumilipas ang mga araw, natutong makisama si James sa grupo at tila nag-e-enjoy siya sa buhay. Siya rin ay aktibo sa halos lahat ng oras dahil siya ay naging adik sa droga. Isang araw, sa panahon ng pagpupulong ng grupo, iminungkahi ng isa sa mga miyembro na kidnapin nila si Detective Thresh at iligpit siya. Ang iba sa kanila ay walang pag-aalinlangan na sumang-ayon dito, kasama na si James. Sa sumunod na eksena, pumunta ang grupo sa istasyon ng pulisya at puwersahang kanidnap ang detective. Pagkatapos ay dinala nila ito sa kanilang vilya at sinimulan siyang abusuhin. Muling inubos ni James ang narcotic at nabaliw. Binugbog niya ang kawawang detective at inihiyan pa siya. Sumunod din ang ibang miyembro at nagsimulang umihi. Di nagtagal, tinanggal ni Gabby ang maskara ng detective at nagulat si James nang matuklasan na ang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang clone. Dahil sa kahihiyan at sama ng loob, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Napagtanto ni James na ang grupo ay masyadong mapanganib upang pakisamahan. Kaya, kinuha niya ang kanyang pasaporte na itinago niya sa ilalim ng lababo at nagpas siyang umalis ng bansa. Maya-maya, tahimik siyang sumakay ng bus at tumungo sa airport. Sa kasamaang palad, nalaman ito ng masamang grupo at sinundan siya. Hinarang nila ang bus sa kalagitnaan at tinutukan siya ng baril ni Gabby at pilit na pinalabas siya. Pagkatapos ay pinalakad siya nito papunta sa resort habang sinusundan siya nito gamit ang sasakyan. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, sinubukan ni James na tumakas, ngunit binaril siya ni Gabby at nasugatan ang kanyang binti. Gayunpaman, nakipagsapalaran siya sa loob ng kagubatan, hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa sandaling ito, tila nawala ang lahat ng pag-asa at tila mamamatay na si James. Pero sa kabutihang palad, nakita siya ng dalawang mabuting tao at dinala siya sa kanilang bahay. Nang gabing iyon, nakaranas si James ng nakakatakot na bangungot na kinabibilangan ng mga pagpatay na ginawa niya. Nakita rin niya ang anak ng magsasaka na papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising siya sa tunog ng mga busina. Nang dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, nakita niyang naghihintay sa kanya ang buong grupo. Pagkatapos, humakbang si Gabby at sinabing gusto niyang maglaro. Kapag nagtagumpay si James, siya ay ganap na magiging kabilang sa kanilang grupo. Simple lang ang rules, kailangan niyang pumatay ng aso. Pagkatapos ay inilabas niya ang aso, na lumabas na walang iba kundi ang clone ni James, na nakatali. Lumilitaw na agresibo ang clone dahil sa labis na dosis ng droga. Sa takot, tumanggi si James na maging bahagi nito, sinabing gusto na niyang umuwi. Ngunit nang atakihin siya ng clone, wala siyang choice kundi lumaban. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nauwi siya sa paghagupit sa kanyang clone hanggang sa mamatay ito sa malagim na paraan. Sa resulta ng laban, naiwan si James na duguan at na-trauma. Lumapit sa kanya si Gabby at may ginawang kakaiba. Pinahid niya ang dugo nito sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa pagpapasuso sa kanya. Sa huling eksena, nag-impake ang grupo ng kanilang mga gamit at nagtungo sa airport dahil sa wakas ay natapos na ang kanilang bakasyon. Nag-uusap ang lahat, ngunit mukhang tahimik si James. Shock pa rin siya sa karanasan niya sa Litolka. Ilang sandali pa, nakarating sila sa airport at lahat ay sumakay sa kani-kanilang flight. Gayunpaman, nakatayo lang si James sa waiting room. Maya-maya, pumara siya ng taxi at bumalik sa resort.
Marahil ay nakaramdam siya ng labis na konsensya kaya hindi niya kayang harapin ang kanyang pamilya, o nagsimula siyang magustuhan ang bansa at ayaw nang umalis. Natapos ang pelikula habang nagpapahinga si James sa tabing dagat habang bumubuhos ang ulan. Hindi pa rin siya sigurado kung saan patungo ang kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.